Kaya gusto ko pong sabihin na kaya ako nandito sapagkat maliwanag ko pong nakikita ngayon na sa mundong ito, ang gusto lang ng karamihan ay panay pampasaya ng laman o flesh o makamundong bagay. Hindi mga makadiyos na bagay. Bihira ang nag-aasikaso at tumututok paghandaan ang magiging eternal destination ng buhay. Na anytime, any age, pwede bawiin ng Diyos. Well, sa sobra pong bigat ng desire for happiness, yan po mga tao na taga-mundo. Hindi na po napapansin na mayroong isang tanong na dapat masagot. Ano man ang mangyari sa buhay, anumang oras. Walang tanong po. Sino sa inyo ang naghahanda para sigurado kayo na ma-experience nyo ang eternal joy with the Lord? Kita niyo po yan. Tanungin niyo po yung sarili niyo, everyday, lumalakad ang buhay niyo, 24 hours yan. May tulog pa, pero pagising kayo. Conscious po ba kayo na lahat ng ginagawa ninyo, may kaugnayan sa eternal life niyo yan? Kasi pag hindi po kayo conscious, dami po nating magagawang kasalanan. Hindi may stop. Kasi kung saan po tayo sumusunod, aalipinin tayo ng aalipinin noon. Ang one sin na ginagawa ng tao, hindi po yan, kung hindi yan matatanggal, 100% sure po ako, madadagdagan yan ng madadagdagan. So, tandaan po ninyo, tanong, sino sa inyo ay naghahanda para, look at the word, para sigurado kayo na ma-experience nyo ang eternal joy with the Lord. So, wag mawala po yan sa utak nyo kahit saan kayo pumunta. Ito pang ginagawa ko, makakapag-bring sa akin, makakadala sa atin. Anytime ako mamatay, mawala ng hininga, dumating ang Lord. Ito pang ginagawa ko, papunta ako ng langit. Walang magbabantay po yan. Kayo lamang. Sabi ko nga, nagtanong ako niyan kasi na-realize ko po. Ulitin ko po. Kasi na-realize ko na ang mga tao lang na gusto mapasaya ang Diyos at gusto manatili sa Kanya forever, ang patuloy lang din makakasunod ng makakasunod sa Kanya. Napakaganda po nun. Naisip ko nga, maaring marami kayong pinoproblema, pero marami rin sa inyo ang hindi nakatutok sa paniniwala na para masagot ng masagot ang mga problema, dapat tumututok kayo sa makakasagot nito. Hindi po ba? Yun, natututukan natin kasi ang daming problema, hindi masagot. Bakit ba tititigan yan? Diba? Okay. O tandaan po natin, ang complete joy ay mararanasan lamang natin kapag tayo ay sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Kaya pwede nyo na pong repasuhin, ano pa ba ang mga utos ng Diyos na hindi ko alam. Kasi maaring yung mga utos na yun na hindi nyo hinahanap, yun ang umi-stop sa inyo pong mga kasagutan sa inyong panalangin. Importante po ang pagsunod sa Kanya sapagkat nagpapahiwatig po tayo na ito po maganda. Papahiwatig tayo na iniibig natin siya. Kaya sinabi ni Jesus mismo sa John 14:5, pakinggan niyo po. Look at this.
Lahat sinabi na ng Panginoon eh. Sabi ni Jesus, if you love me, you will obey what I command. Kung mahal mo ako, susundin mo ang utos ko. So, paano mo masusunod ang utos ng Diyos kung hindi mo alam ang salita niya? Hindi po ba? Marami hindi nagbabasa ng Bible. So, alam nyo na ang kalagayan ninyo sa buhay. Hindi kayo makakasunod sa Diyos. Kapag hindi kayo nagbabasa ng Bible, hindi kayo nag-aaral ng salita niya. Kaya pagka maraming kaguluhan sa buhay, hindi nasasagot, ito na po, 100% sure ako. Dito nag-start. Hindi nyo kilala ang Diyos, hindi nyo binabasa sa salita niya, hindi nyo nasusunod ang gusto niya. Okay po ba? So, ang basihan po ng Panginoon sa tunay na umiibig sa Kanya ay ang pagsunod sa Kanya. Kaya makinig po kayong mabuti. Walang hindi po alam ng marami. Ang Diyos ay hindi masusunod ni numan kapag hindi niya alam ang sinasabi o salita ng Diyos. Ang problema po sa tao, palaging may hinihingi sa Diyos. Pero, kinakatamaran i-check o pag-aralan ang salita niya. Pangalawa, kinakatamaran i-check ang pananaw ng Diyos. Ang damdamin niya at patakaran niya sa pagsagot niya. Ganda yan. Sobrang ganda nun. Sinabi ko na yon. Check niyo yung sarili niyo kung nasaan po kayo doon. Walang tao, maraming prayer request. Pero, pinapabayaan lang ito na panay request. Hindi alam ng mga nagpapapray o nagpe-pray at mga nagpapapray na hindi ito masama. Pero, ang hindi alam ng marami, ang Diyos ay mayroong patakaran sa pagsagot. Unang patakaran niya ay ang pag-aaral at pagsunod sa mga salita niya. Kasi magpapakilala po siya kasi. Dito po sa pagsunod sa mga salita niya, tayo aani ng sagot na pinangako niya. Meaning ng Diyos. Hindi po pwede na humingi lang tayo ng humingi. Ang lahat ng patungkol sa mga bagay na hinihingi natin sa Diyos, mayroon palagi, kinalaman palagi, ang pagsunod natin sa Kanya. James 5:16b. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Sa Tagalog, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Tandaan po ninyo ito, mga kapatid, na ang mga matuwid lamang ang makakasunod ng walang patid. Ang matuwid na sumusunod lang ang magkakaroon ng complete joy. Walang complete joy, personal lamang na mararamdaman ng taong ang kagalakan lang. Again, gusto kong diinan po yun. Ang kagalakan lamang, una sa lahat, kapag siya ay nakakasunod ng walang tigil sa Diyos. Sabi ko nga, kahit sa boss o sa magulang, natin po, o sa sino mong otoridad sa buhay po natin, ang complete joy, mararanasan mo lamang kapag
Alam mo na ang paglilingkod mo ay tapat na sinusunod mo. Di po ba? Wala kang tinago o dinaya. Wala kang inumit o ninakaw. Wala kang hindi sinunod. Kaya, ang complete joy na hindi ma-describe, mararamdaman mo. Magpapalakas sa iyo. Magtatawid sa iyo kahit may pagsubok. Kahit napakahirap na pagsubok. Well, bakit po? Kasi nakakasiguro ka sa katapatan mo, sa pagsunod mo mismo sa Diyos. Kaya, yung katotohanan na yon ang magpapasaya sa iyo. Yan sa iyo. Sapagkat alam mo, sigurado ka sa aanihin mong kagalakan na bunga ng walang tigil na pagsunod ng pagsunod ng pagsunod. Na alam mo na inuutos ng Diyos. Magagalak ka sapagkat hindi mo kinakalimutan ang sinabi mismo ni Jesus na kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama. Kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. And then, sabi ni Jesus, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ito. Well, yan po ang mensahe ng Panginoon sa inyong lahat. At gusto niya po na lahat po kayo rito makaranas ng complete joy na ipinangako niya. Sabi ko nga, walang kasing ganda na mensahe mula sa ating Panginoong Jesus. Sige po, ipikit niyo po ang inyong mga mata. Ako po ay mananalangin. Praise God. Hallelujah. O Panginoon, naming banal, na nasa langit, sobra po akong nagpapasalamat sa mensaheng itinuro mo at pinaparating mo sa lahat ng nakikinig. Lord, ang isang madiin kong panalangin na ang lahat ng naririto na nakarinig at makakarinig pa sa labas, Panginoon. Lord, bigyan mo po sila ng isang experience na hindi pa nila na-experience before. Buksan mo po ang kanilang isip, ang kanilang puso, upang maramdaman nila na buhay ka, Panginoon, Jesus. At ikaw ay nagpapaanyaya sa lahat na masubukan ang iyong salita. Sapagkat sa mundong ito, sinabi na rin sa iyong salita na ang salita ng Diyos ay eternal. Ibig sabihin, walang makakapagbago nito. Kung ano ang sinabi mo, yun po ang mangyayari. Kaya ako po'y susumamo sa iyo.
interceding para sa lahat ng taong naririto, Panginoon. Ikaw lang po yung hope namin para magkaroon ng kakayanan ang aming isip, ang aming puso, para i-hold lahat ang mga salita mong padala mo sa amin na kaya mo pinadala. Ito ay maliwanag na simbolo ng walang hanggan mong pag-ibig sa amin. At hanggat mayroon pang pagkakataon, pinaparating mo ito sa amin. Dahil mahal na mahal mo kami. Ine-extend ko rin po ang pag-ibig na ito sa lahat ng inalaw mo po makasama namin ngayong araw na ito. At ganun din ang makakarinig sa labas na kahit hindi ko kilalang tao. And Lord, every day, alam mo yung special prayer ko sa mga tumututok sa aming programa sa internet. Sa The Rock of My Salvation, humihingi po ako ng special anointing mo, Panginoon, sa lahat ng nagla-like, nag-heart, nagko-comment sa lahat ng pinapadala mong mensahe sa iyong mga lingkod. Lord, katulad ng prayer ko every day, sinasabi ko po, sinasamo ko sa iyo, huwag mo po silang iwanan. Magpakilala ka po sa kanilang lahat. Ako po ay naniniklohod. Pinapasalamat ko to sa iyo. At hindi ko lang ipinapasalamat, kundi hinihingi ko yung hindi ko kayang gawin, pero kaya mong gawin. Pag mo po silang iwanan, kausapin mo po silang lahat. Lahat ng tinanggap nilang salita, isa pamuhay nila. Thank you so much. Holy Spirit, huwag mo po kaming pabayaan. Gawin mo pong buhay ang iyong presensya sa buhay namin. In Jesus' name, we ask and pray. Amen. Hello and welcome to Trumps Go. Trumps Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Trumps in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Trumps Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Trumps Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life.
Engage with the Troms family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the Troms Go community.